Hello everyone! Welcome back to Graphic Design Daily. Sa mga nakarang lessons, natutuhan natin gumawa ng iba't ibang classroom posters gamit ang Canva Free. Ngayong lesson, gagawa naman tayo ng printable student name tags. Ito ay isa sa mga unang classroom materials na karaniwang ginagawa ng mga teachers bago magsimula ang school year. Ang maganda sa project na ito, isang design lang ang gagawin natin. Tapos iduduplicate na lang natin para sa buong klase. Sa dulo ng lesson na ito, magkakaroon ka ng sarili mong printable name tags na handa ng i-print. Ngayon, buksan natin ang Canva. Sa search bar, ito, i-type natin yung student. Alam ko, nakakaps na ako. Student name tag. And then, click enter. Ayan. Dito po, makikita natin ang Canva templates. Pindutin po natin itong see all. Yan, makikita niyo po na maraming templates yung lalabas. Dahil Canva free lang po yung gagamitin natin, iiwasan po natin itong pindutin yung may Canva crown icon. Kasi po, para siya sa premium po. Ngayon, scroll down tayo. Scroll down. Hanapin natin po yung may free. Tignan po natin yung iba't ibang options. Yan, habang nagbabrowse po tayo, isipin natin yung ilang bagay. Malaki ba yung space para sa pangalan? Yan, madali ba itong basahin? Simple ba yung layout? At syempre, libre ba itong gamitin? Yan, scroll down lang po tayo. Hanap tayo ng free na template. Free na template. Kasi po madalas ay non-icon siya. Ito po, pindutin natin ito. Matagal po. Hanap pa tayo ng iba na free template na madaling customize. Scroll down. Ay, wait lang po. Medyo scroll up ko na. Ito. Hintayin po natin siya mag-loading. Medyo matagal po, no? Ayan. Tapos pindutin po natin itong customize this template. Yan. Kapag nakapili na tayo ng template, sisimulan na natin itong i-edit. Nandito po siya sa gilid kung makailangan natin. Una, palitan po natin yung sample name. Halimbawa, ang pangalan na ilalagay natin ay Sophia Cruz. Yan. Subukan natin palakihan ng konti yung font size para mas madaling mabasa. Ayan. Kung gusto mo po, pwede mo rin baguhin yung kulay ng text para bumagay sa classroom theme mo.
Kapag may mga decorations na hindi mo kailangan, pwede mo rin tanggalin yung mga bagay na yun. Ang goal natin ay isang malinis at madaling basahin na name tag. Pwede rin natin palitan yung font. Subukan natin maghanap. Ito po. Pero okay din po yung kaninang ginamit na font nila. Tapos, pwede din natin palitan ang kulay. Halimbawa, ito. Gawin natin kulay pink. Wala po tayo. Kaya gawin natin gradient ang color. Wala po tayo. Ng kulay. Ang kayang maganda. CR natin to. Ang gradient color. Subukan natin ito. Ayan. Tapos ito din, pwede natin ibagay din doon sa, dito po sa kulay na ito. Ito, tapos buksan natin ito. Ayan. Kaya ito. Subukan natin ng iba pa. Subukan din natin ulit itong gradient colors. Ayan, ito din. Subukan ko po ulit. Baguhin yung color niya. Pili tayo ng iba pang kulay. Ayan. Pwede din natin siyang palitan. Ay. Control-C ko lang po siya. Ito, subukan natin palitan ng kulay na babagay. Dikit na ko lang po siya. Ayan, tapos ito ulit, palitan ko. Palitan ko ng kulay. Hindi ko mapalitan. Palitan ko lang po. Ayan. Tapos, ngayong tapos na yung naunang main tag, hindi na natin kailangan gumawa ulit mula sa umpisa. I-right click natin yung page. Or ito dito po makikita natin. Dito na yung tatlong options. Ito ay for lock page. Ito naman ay for duplicate page. Ito naman ay add page. Pag ito po yung pinindot natin, yan. Ganyan lang po ang lalabas. Ngayon, i-delete natin. Tapos itong pangalawa po, yung gitna yung ipindutin natin. Yan, makikita natin, no? Na katulad lang din siya nung naunang page. Yun po ibig sabihin ng duplicate page.
Yan, makikita natin na gumawa agad si Canva ng eksaktong kopya. Ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para gumawa ng name tags para sa buong klase. Ngayon, papalitan na lang natin yung pangalan sa bawat duplicate. Halimbawa po, ito naman ay si Liam Santos. Yan, pwede din natin palitan. Ito, katulad kanina, duplicate page. Ayan. Pwede natin palitan to ng kulay. Gawin natin blue. Subukan natin ang blue. Ayan. Tapos ito din, papalitan natin yung kulay. Ayan. Tapos, ito din. Palitan natin yung kulay. Dito control. Ayan. Dito paando ko lang. Tapos ito. Yun ko lang. Lang po. Hindi ko mahanap yung sa text. Ayan. Pivot na ko lang. Ayan. Nakita niyo po, pare-parehas naman yung design niya. Yung kulay lang nagkakaiba. Tapos, pangatlo, pin natin dito. Noah Garcia. Pwede po natin dito palitan yung kulay. Pin natin yung, ito lang. Pin natin yung default na solid colors naman. Try natin itong red. Tapos, ito naman, papalitan din natin na yung kulay. Ito yung kulay. Tapos, ito din. Tracing ko lang ulit, iba pa ko lang. Tapos, ito, palitan natin na ibang kulay. Lang po. Ano ko lang. Ayan. Mapapansin niyo po na pare-pareho pa rin yung design. Ang binago lang natin yung pangalan at kulay o kaya pwedeng iisang kulay lang po sila lahat. Halimbawa, ganito, i-duplicate page ko lang po. And then, papalitan natin ng pangalan. Halimbawa, Chloe Mendoza. Ayan. Chloe Santos. Yan. Tapos, duplicate ulit. Palitan natin yung pangalan. Erin Cruz. Yan. Tapos, duplicate ulit. Palitan natin ulit yung pangalan. Emma naman. Emma Reyes. Yan, makikita niyo po, no, na pare-parehas pa rin naman yung design. Ang binago lang natin ay pangalan. Ganito yung workflow na ginagamit ng maraming teachers dahil mabilis at consistent yung resulta. Para maging mas kaaya-aya yung design, pwede tayo magdagdag ng simpleng border. Yan, pagkatapos pupunta tayo sa elements, magkahanap tayo ng mga school theme graphics tulad ng books. Kaya pwede tayo humanap ng, dito po makikita nyo may borders naman na po siya. Kaya pwede tayo magdagdag lang ng graphics. School theme graphics katulad ng books. See all po natin sa graphics and then scroll down. Pwedeng scroll down, hanap po tayo ng free lang na elements.
Ito. Tapos, lagay natin sa gilid. Ayan. Yep. Tapos, pencils. Sa graphics, see all. And then, scroll down. Ito, pwede pa ito. Liliitan lang. Tapos, lalagay sa gilid. Ayan. Ayan. Pwede pong pumili lang ng isa o dalawang icons. Huwag nating lagyan ng sobrang daming decorations. Kasi mas importante pa rin na malinaw yung pangalan ng bawat estudyante. Yan. Kapag tapos na yung lahat ng name tags, i-click natin yung share dito po sa upper right corner. Pagkatapos ay itong download. Kung ipiprint mo ang mga ito, itong mga name tags, piliin yung PDF print para mas malinaw yung quality. Yan. Kung plano mo naman gamitin yung mga name tags sa buong school year, pwede mo rin silang ipalaminate para tumagal. Yan. At ito na yung completed student name tags. Yan. Sa lesson na to, natutuhan natin kung paano pumili ng tamang template, mag-edit ng design, gamitin ang duplicate page feature, at gumawa ng isang buong set ng name tags sa mas mabilis na paraan. Sa halip na gumawa ng 30 magkakaibang designs, isang design lang yung ginawa natin at mabilis na na-customize para sa bawat estudyante. Yan, kaya congratulations! Ngayon naman, subukan mong gumawa ng sarili mong set ng 10 student name tags. Pwede kang gumamit ng ibang classroom theme, ibang colors, o ibang icons. Ang importante ay malinaw pa rin ang pangalan, pangalan, at pare-pareho yung style ng lahat ng name tags. Sa susunod na lesson, matututuhan naman natin kung paano gumawa ng Certificate of Recognition gamit ang Canva Free. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa Lesson 5.